sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Oh, your peace is overwhelming, Jesus. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, oh, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you, breathe, feel your heartbeat. 'Cause this love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. 'Cause this love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Praise the Lord. Yes, totoo po yung nasa awitin at ang sabi po doon, the more I seek you, the more I find you. No? The more po na naglolong tayo sa presence ng Panginoon, kakatagpuin tayo ng Lord. Amen? So ngayong araw pong ito, ngayong umagang ito, nawa po asamin ang ating puso na maranasan siya, na ma-experience natin ang presensya ng Panginoon, maibigay natin yung nararapat at best natin na worship para kay Lord. Amen? Amen. God is good. Amen po ba? Sige po, tayong lahat. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos na buhay? God is good. God is great. Let us worship our faithful God. Lord, you are good and your mercy endures.
stop till the whole world knows that you're a great God. Dahil kami bilang mga anak mo na na-experience na ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang katapatan mo, ang pagpapatawad, ang kaligtasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Hindi na namin ito na-contain pa sa aming mga sarili lang, Panginoon. We got to tell the whole world. We got to share what we have experienced from you, Lord God. Hallelujah. Oh, you are so, so good, God. You have been so good to us. Anumang season ng aming buhay, Panginoon, you have been so good. You are so faithful, Lord God. Even when we fail, Lord, hindi ka po nagbabago, Lord God. And we thank you, God. We are so grateful. Our hearts, Lord God, will worship you with gratefulness today, Lord. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful.
from us, all will see how great is you, our God. You have been so good in our lives, Lord. We see you at work, Lord God. We see you move in our lives. We see you move in our church, Lord. And so, God, we are so grateful. We are so thankful, Lord God, for everything that you have done. And Lord, we are excited for more, Lord. We believe, Lord, hindi ka patapos. Marami ka pang gagawin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And we want to be part of your greater plan, Lord God. Patuloy mo kaming gamitin. Patuloy kang mangusap sa amin, Panginoon. Patuloy naming maranasan ang kabutihan at katapatan mo, O Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, ng iyong mga anak. Tinataas namin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen! 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 Amen. So, basahin po natin ang salita ng Diyos from 2 Timothy chapter 2 verse 13. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. And now, let us welcome Pastor Levi Mendoza. Good morning. Pakibati yung katabi mo. Good morning with a smile. Hallelujah. First Sunday ngayon, ano? First Sunday ng September. Oh, fourth quarter na ng taon. Napakabilis. Ilang araw na lang ay siguro wala nang isang daan na araw. 2026 na. Praise God! At hanggang ngayon ay mabuti pa rin ang Panginoon sa atin. Amen. Sino naniniwala sa inyo, tapat si Lord sa ating buhay? Amen. Hallelujah! No? At ito ang ating series ngayon, God Unfailing. Ang Diyos ay hindi kailan paman pumapalpak. Ang Diyos ay hindi kailan paman sumasablay. Meron ba ditong sumasablay? Taas ang kamay ng mga sumasablay. Okay, no? Pumapalpak. Samahan tayo ng Panginoon ngayong araw as we listen to what He has to say for us. Do nakikinig tayo ng iisang tinig, pero alam ko individually ay nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Habang ang ating puso ay nakatono sa layunin at kalooban ng Panginoon para sa atin ngayong araw. At tayo ay merong expectation mula sa Kanya. So nawa po ang oras na ito ng ating pagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos ay maging oras din ng pagsamba where, just like Moses and Abraham and those people in the Bible, habang nasa diwa ng pagsamba, ang Diyos ay nagsasalita sa kanila. So let us prayerfully listen and expect the Lord to speak to us. Lord, kami po ay dumadalangin sa inyo sa oras na ito. Samahan mo po kami sa maikling panahon sa loob ng isang linggo na nagkakasama-sama kami upang pakinggan ang iyong mga salita. Dalangin namin na patuloy kang magpahayag ng mga bagay na kailangan namin at mga bagay na alam mong pagbibigay sa amin ng kalaliman at mas malalim na pagkakilala, pagkaunawa sa iyo, higit sa lahat sa iyong kalooban para sa aming buhay, nang sa gayon ay hindi maaksaya ang buhay na ito, na bawat araw ay ginigising mo kami, binibigyan mo kami ng hininga at lahat ng aming kailangan, at magawa namin yung mga bagay na nais mo para sa amin. Pagpalain po ang bawat isa. Gayon din ay iyong pagpalain ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama ngayon, wherever they are right now. Abutin mo po sila. And all those who are with us online,
Wherever they are, pagpalain mo po at patuloy na samahan din sila sa umagang ito. We thank you, we praise you in Jesus' name. Amen. Sino sa inyo ang nakaranas mangako pero hindi tinupad? Taas ang kamay ng mga asawang lalaki. Yun na lang siguro may claim. So, meron ka bang pangako na hindi natupad? O kaya, may nangako sa iyo na hindi natupad, no? Taas ang kamay ng mga asawang babae. Okay. So, sa relasyon natin sa Diyos, ay minsan feeling nung marami, dahil maraming beses nang nangako sa Panginoon, at maraming beses na nag-fail, parang dahil doon, feeling natin hindi na tayo tatanggapin ng Panginoon. Ilang beses ka na bang nangako kay Lord na magbabago ka na? No? Pero hindi pa rin nangyari. Pero ang mabuting balita, yung katapatan ng Diyos ay hindi nakabase sa performance mo. Amen. No, hindi porket nagkulang ka, magkukulang din siya. Hindi porket bumitaw ka, bibitawan ka na rin niya. So ito po yung ating mensahe ngayon. He is faithful even when we fail. At binasa na po yung ating topic, ang ating message, ang ating scripture. Even we are faithless, He remains faithful because He cannot disown Himself. So matuto po tayo sa buong buwan na ito ng September, ma-inspire ng bahagi ng kasulatan ni Pablo at ng iba pang mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan. So ito pong ating binasa ay sinulat ni Pablo habang nakakulong siya at malapit nang i-execute, no? Isa ito sa mga huling paalala niya sa batang manggagawa na tinawag ni Lord sa paglilingkod. Siya nga ay si Timothy, no? Timothy. This letter is a personal letter and also pastoral. Ito yung huling sulat ni Paul bago siya pumanaw sa bilangguan, sa Rome. At alam niyang malapit na yung kanyang kamatayan. Kaya ang buong liham ay parang huling habilin sa isang anak sa pananampalataya. Isang paalala na manatiling tapat hanggang dulo. Sa chapter 2, may mga, kung ating isa-summarize, merong at least 3 highlight ng tagubilin o utos si Pablo kay Timothy. Una, sabi niya, be strong in grace. So pinaalala niya, huwag ka umasa sa sarili mong lakas, kundi sa biyaya ng Panginoon. Pagkat darating ang panahon na mapapagod ka, madidiscourage ka, o kaya ay madidistract ka, no, sa mga challenges ng ministry. Pero sa patang biyaya ni Lord, sabi niya, kaya be strong in His grace. Pangalawa, be a faithful disciple maker. Sabi niya, ito yung tawag mo. No? Huwag mong sarilinin ng mga tinuro ko sa iyo, ipasa mo to sa iba, at magparami ka ng mga tapat na mga disciples din na meron din kakayanan na gumawa ng mga disipulo. Discipleship and leadership, no? Ang focus nito. And number 3, sabi niya, be a persevering servant. 3 larawan yung binigay niya dito, no? Yung sundalo na nakafocus sa utos ng commander at hindi sa sariling kagustuhan, atleta na merong disiplina at sumusunod sa rules, at magsasaka, masipag, matyaga, na naghihintay ng pag-ani ng bunga. Pagdating sa 11 to 13, no, parang isa itong declaration, isang theological anchor point sa gitna ng kanyang encouragement. Sabi niya, if we died with Him, we will also live with Him. If we are faithless, He remains faithful. No, ang sabi ni Paul kay Timothy, magtiwala ka sa Diyos, huwag kang bibitaw, kahit ikaw ay manghina, ang Diyos ay hindi ka iiwanan kailanman. Hindi siya nang iiwan, hindi gaya ng ex mo.
Ito ang dahilan kung bakit napakatindi ng 2 Timothy chapter 2 verse 13. Ito ay isang pangako sa mga nagtatapat sa Panginoon at nais maglingkod na napagod, na discouraged, o kaya feeling niya hindi na siya karapat-dapat. Sabi ni Paul at sabi ng salita ng Diyos, tapat siya kailanman. At dito nga sa verse 13, ay binigay ni Paul ang isang powerful reminder na sabi niya, kahit ka mag-fail, siya ay hindi magpe-fail. Though you are faithless, God remains faithful. Sino nagpapasalamat? Ang Diyos niya ay ganyan. Amen, no? So, saan nanggagaling ito? Nanggagaling ito sa kanyang nature. He cannot disown himself, sabi ng Bible. So, yung katapatan ng Diyos, hindi base sa mood niya, hindi ito reaction sa ating performance, ito ay bahagi ng kanyang karakter. So bigyang pansin natin yung katapatang ito na inilalarawan ng 2 Timothy chapter 2. No, tingnan natin yung tatlong bagay. Una, we fail. Everybody say, we fail. But He is, okay, ulitin nga po natin, we fail, but He is faithful. And His faithfulness is rooted in His nature. Hindi to conditional. We are faithless, He remains faithful. He remains faithful kahit tayo ay inconsistent. Kasi hindi laging steady yung pananampalataya natin. Minsan, on fire ka. Minsan naman, on ice ka. Minsan napakainit mo, minsan ang lamig mo. Pero si Lord laging tapat. Hindi pa bago-bago, hindi napapagod magmahal, lagi siyang tapat. Parang araw ang katapatan ng Panginoon. Ngayong umaga ay hindi natin nakikita yung araw, makulimlim. Parang walang araw, pero hindi nangangahulugan na walang araw. Meron lang nakatakip na ulap, pero andyan pa rin ang araw. Nananatili ito kahit hindi mo nararamdaman. Hindi ibig sabihin na parang wala siya ay wala nga siya. Ang faithfulness ni Lord ay rooted in His unchanging nature. Sabi ng Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi mo kailangang alalahanin kung tatalikuran ka ni Lord. Hindi siya kagaya ng tao na nagbabago, hindi siya gaya ng sweetheart mo, na sweet siya ngayon, bukas, iba na. No? Pag yung iba naman ay hindi gaya ng mga unfaithful na pag nakakita ng iba, iiwanan ka na. Kung nakakagawa tayo ng kasalanan, kung may mga pangako tayo hindi na natupad, may mga goal tayo na hindi natin napangatawanan, may mga choices tayo na mali. So, huwag mong hayaan to na hadlangan ka sa paglapit mo sa Panginoon. Dulog ka sa Kanya, panghawakan mo yung katotohanan, His faithfulness is rooted in His unchanging nature. Nagbabago po ang tao eh. Naniniwala ba kayo doon? Nagbabago ang tao? Merong isang lalaki, siya ay isang seafarer at lumaki sa isang Christian family. Napaka-active niya sa church nung bata pa, nung kabataan. Sobrang active. Lahat ay samahan niya, daluhan niya. Bible study, worship team, youth camp. Andun siya lagi. Nangarap siyang makapagtrabaho sa ibang bansa para makatulong sa pamilya. Dininig naman ni Lord yung panalangin niya. Ang pangarap niya maging isang seafarer. So, once in a while, umuwi siya. Pag-uwi niya, may mga bagong gamit na siya, bagong cellphone, mga pasalubong, kahit sa mga kaibigan sa church, sa pamilya. Habang tumatagal, nalalayo na siya sa Panginoon. Nagbabago na yung kanyang perspective. Sabi niya, puro trabaho muna aatupagin ko. Babalik na lang ako kay Lord pag nakaipon na ako, sabi niya. Pagkatapos ng ilang kontrata, unti-unti, hindi na siya nakikita sa church. Pag umuuwi, hindi na rin nagbabasa ng Bible, wala nang panalangin. May guilt sa puso niya, may longing,
Tuwing nakakarinig siya ng worship songs, parang tinatawag siya pabalik, parang merong kulang. Pero nahirapan na siyang makabalik. Isang araw, habang nasa barko sila, nagkaproblema yung makina ng barko. Nagkaproblema, nasa Indian Ocean, nawala ng signal, walang rescue. So natakot siya. So nasa gitna ka ng dagat, walang matawagan para mag-rescue sa inyo. Doon sa gitna ng takot na yon, doon niya naalala si Lord. So nag-pray siya sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. Sabi niya, Lord, pagbuhay pa po ako bukas, babalik na ako sa iyo. So ilang oras lang may dumating na rescue. Ibig sabihin, nakaligtas sila sa panganib. Pag uwi niya, hindi siya sa mall nagpunta. Diretso sa church. Pagdating na Sunday, tinupad niya yung kanyang pangako. Muling naglingkod kay Lord. As of now, siya ay isang leader sa church at ginagamit ng Panginoon sa mga kapwa OFW. So, kung nararamdaman natin na parang nalalayo tayo, hindi lumalayo si Lord. Ikaw lang yung lumalayo. Kaya, kung feeling mo, ang layo mo, hindi ibig sabihin lumayo si Lord. Iniintay ka lang niya. Amen. Number 2, we fail but He is good. Everybody say, He is good. And the goodness of God is greater than our failures. God is good, and He cannot disown His goodness. Ang mga pangako ng Diyos hindi nasisira ng pagkakamali mo. Hindi ibig sabihin na bumagsak ka, ibig sabihin tapos ka na. Si Lord ay laging merong paraan upang ipakita sa iyo na bukas ang pinto para sa muling pagbabalik mo. Sukdo lang ikaw ay paranasin ng isang karanasan na hindi kaaya-aya. Ang lapis po ay para magamit ng maayos kailangan tatasahan, no? Binabawasan, tinatapyasan yung katawan nito, pinatutulis yung lead. So, pagdadamdamin mo, no, masakit 'yon, no? Masasaktan ka pag tinatasahan. Pero pagkatapos noon, mas malinaw yung naiguguhit ng lapis. Nakapagdidisenyo ito ng ayos. At yung mahusay na gumagamit ng lapis, hindi niya hinahayaan na yung kanyang lapis ay nawawala sa yung sharpness nito. Kapag tayo po ay pumupurol, no? Pumupurol na. May paraan ng Panginoon no? Para ipakita sa atin yan, padama sa atin yan. At kung minsan hindi tayo nakukuha sa santong dasalan, gumagamit ng santong paspasan ang Panginoon para lang, hindi para saktan tayo, kundi para ipadama sa atin na, teka, iba na yung ginuguhit mo. Si Pedro, during his growing years bilang tagasunod ng Panginoon, ay may mga kapalpakan na nangyari. We hear about his story a number of times. So, at alam natin yung mga kapalpakan niya. Pero anong ginawa ni Lord? Tinawag siyang muli. Binigyan uli siya ng misyon. Sa mata ng Diyos, failure is not final. Ulitin nga po natin, failure is not final. Yung lalaki sa Luke 15, yung anak, big time yung failure niya. Kinuha yung mana, nilustay sa bisyo, bumagsak sa putikan. Pero nung naisipan niyang bumalik, yung ama hindi lang siya basta tinanggap, pasugod pa siyang tinanggap ng kanyang ama. So, yung failure po ay mabisang paraan upang ipaunawa sa atin ng Panginoon kung sino siya
at ano ang kaya niyang gawin sa ating buhay at ano yung plano niya para sa atin. Negative siguro sapagkat nobody wants to fail. Nobody wants to say he is a failure. Walang gustong pumalpak, walang gustong sumablay. Pero kung magkaminsan, para ma-appreciate natin yung nais ituro ng Panginoon sa atin, na napakasimple lamang naman, pero ayaw nating ipakinggan, gumagamit siya ng mga paraan para makarating sa ating puso yung kanyang mensahe. He is even using our failures for us to grow. Sabi ng Romans 8:28, diba? In all things, God works for the good of those who love Him. Meron po bang nagmamahal dito sa Panginoon? Say amen. So minsan ginagamit ni Lord ang pagkakamali natin para matuto tayo. Hindi para saktan, kundi para ihanda tayo sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Uso ngayon ang spoken poetry. And let me try. Akala mo tapos na ang laban kasi bumagsak ka. Akala mo tapos na ang plano kasi sumablay ka. Pero teka lang, hindi pa dyan nagtatapos ang istorya. Dahil ang Diyos na tumawag sa iyo, hindi nagbabago siya. Ang pagkakamali mo ay hindi sapat para kanselahin ang kabutihan niya. Kay Pedro na tumanggi sa kanya, kay David na nadapa sa pagkakasala, kay Samson na malakas ngunit nanghina, kay Jonas na tumakbo palayo sa tawag niya. Iisang Diyos ang tumanggap sa kanila, iisang Diyos din ang tatanggap sa iyo. Oo, totoo, nagkulang ka. Pero mas totoo, ang kabutihan ng Diyos ay hindi nakadepende sa performance mo. Kahit bagsak ka sa sarili mong pamantayan, sa Diyos gagawan ka niya ng paraan. Kasi hindi pa siya tapos sa iyo. Hindi pa huli, hindi pa wakas. Sa Diyos lagi kang may bagong simula dahil ang kabutihan ng Diyos higit sa lahat ng palpak na iyong ginawa. Amen? Palakpakan natin si Lord. So we fail but He is good and His goodness is greater than our failures. Number 3, we fail but we can trust Him still. We can always count on God. You can trust Him even when you are at our worst. 1 Timothy 1:15-16. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ, Jesus, came into the world to save sinners, of whom I am the worst, sabi ni Paul. But for that very reason, I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. Because God is faithful, you can trust Him even you find it very hard to understand, even when you are at your worst. Kahit hindi mo naintindihan ang nangyayari, pwede mong pagtiwalaan ng Diyos. Bakit? Dahil siya ay tapat at kahit kailan hindi siya nagkukulang. Si David ay tinawag na the man after God's own heart. But David is not a perfect man. In fact, dumating siya sa punto that he was in his worst. Nagkasala siya ng adultery and murder. Nangalon niya siya kay Bathsheba at pinapatay pa yung asawa nito na si Uriah. Isang karumal-dumal na krimen. Pero nung mabuking ang kanyang kasalanan, so minsan kailangan pala talaga na mabuking, no, para umamin. Hindi na siya nagpalusot. Alam niya it's God. Alam niya God knows. And alam niya God is it's time for God to deal with that sin. Hindi siya nagsayang ng panahon, hindi siya nag-excuse, hindi na siya nagpalusot. Hindi niya siya tumakbo. Anong ginawa niya? Buong pagpapakumbaba na lumapit sa Panginoon. And there is a passage in the book of Psalms na dedicated doon sa how he really let the Lord know how he was yung pagiging repentant niya sa kanya nagawa. Part of it ay yung sinabi niya sa 51 verse 10 ng Psalm, create in me a pure heart, O God, and renew
a steadfast spirit within me. Hindi naging madali yung resulta kasi kapag nagkakasala tayo, nagpapatawad si Lord, kaso lang, ang pagkakasala natin mayroong consequences. Namatay yung anak niya, nasira yung pangalan niya, naging magulo pamilya niya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawala yung pagtitiwala ni David sa Diyos. At siguro, malaki yung kinalaman ng disposisyon na ito ni David kung bakit sa kanya binigay yung taguring man after God's own heart. Sa ganitong paraan, makaka-relate tayo sa kanya. You don't have to be perfect. Sometimes God allows us to pass through those kinds of experiences para kapag ikaw ay bumangon at ikaw ay itinaas ng Panginoon, ay hindi mo sasabihin dahil ito sa iyong sariling kagalingan, kundi dahil sa katapatan ng Diyos na kahit nagkamali ka na, pinulot ka pa rin at muling ibinalik. Hindi mo kailangan maging perfect para magtiwala sa Diyos. Minsan nga, iba ang tiwala ng mga taong alam niya kung gaano niya kailangan yung grasya ng Panginoon sa kanyang buhay. Yung mga nakaranas na dumating sa pinakamababang sitwasyon ng buhay mo, tapos sinagip ka ng Panginoon, ibang magmahal. So let's finish this message before we proceed to our communion. God is faithful. Pwede bang sabihin po natin yan, God is faithful? So, hindi siya katulad mo, hindi siya katulad ng tao na madaling sumuko, madaling magbago, nang iiwan kapag nagkulang. If you are faithless, He remains faithful because He cannot disown Himself. Hindi nakadepende yung katapatan niya sa performance mo, nakadepende ito sa pagiging Diyos niya. At bilang Diyos, ang katapatan, kabutihan, at pagmamahal niya ay perfect. Mapanghahawakan. There is a man named Nicky Cruz from Puerto Rico. Siya ay galing sa isang pamilya na nagpa-practice ng occultism and witchcraft. Itong si Nicky Cruz, napakasamang tao, kaya ang title niya, yung tawag sa kanya, anak ng demonyo. Kahit ng sarili niyang ina. Palagi siyang sinasaktan, physically, emotionally abused, dahil dito tumigas ang puso ni Nicky. Sa murang edad, lumaya siya, nagpunta sa New York City, kung saan sumali siya sa isang kilabot na gang. Naging leader siya, matapang, bayolente, kinatatakutan, naging siga sa kalye. Sa gitna ng kaguluhan sa lungsod, dumating si David Wilkerson, isang batang pastor mula sa countryside na may simpleng mensahe. Naglakas ng loob sa kanya. Sinyeran yung isang siga, Nicky Cruz. Sabi niya, Jesus loves you. Nung una, tinawanan lang niya si Nicky. I saw a video about a man sharing the gospel to a young man. Sinuntok siya, sinampal siya. Pero hindi tumigil. Senior pa rin niya. At the end, hindi ko alam kung palabas lang yun o binidyohan. Pero ganun yung Panginoon eh. So, tinawanan niya si Nicky. Tinawanan niya ni Nicky, yung pastor na nag-share. At sinabihan pa na kapag nagsalita ka pa, papatayin kita. Ganon kasiga. Pero sabi nitong batang pastor, pwede mo akong putol-putulin sa maraming bahagi. Pero bawat bahagi ng katawan ko, magsasabi, Jesus loves you. Alam niyo, yung simpleng statement na yun, nayanig siya, hindi niya alam paano sagutin yung ganong klaseng pagmamahal. Isang araw, nasumpungan na lang yung sarili niya, umaattend siya sa isang evangelistic meeting, parang crusade, yung nagsishare ng gospel.
doon unang beses sa buhay niya na umiyak siya. Binigay niya yung buhay niya sa Panginoon at drastic yung pagbabago, tinalikuran niya yung gang life. As a result, naging isang international evangelist siya. So ginugol niya yung buhay niya para ipangaral ang gospel sa mga kabataan, mga preso, mga addict, mga gang members. Doon siya galing eh. Kalaunan, nakapagtatag siya ng foundation, Nicky Cruz Outreach. So tumutulong sa pag-evangelize, pag-disciple, pagkakaroon ng mga outreaches sa mga kabataan sa mga high-risk environments. So imagine mo, yung dating tinaguri ang anak ng demonyo, gang leader, kriminal, pero nabago ng katapatan ng Panginoon, di ba? At kung sa kabila ng maling direksyon na kanyang tinahak, pinaranas ni Lord ito sa kanya, ikaw pa kaya? God is faithful. Kahit gaano feeling mo kalayo ka, kahit gaano kadilim yung nakaraan mo, pwede kanyang baguhin, pwedeng tanggapin at pwedeng gamitin at pwede niyang baguhin ang iyong istorya. Amen? Tayo po tayong lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang katapatan. Hindi na ako lalayo. Bagaman naghahanap tayo ng mga halimbawa, pero kayo hindi na rin lalayo. Tayo ay may sariling istorya ng katapatan ng Diyos sa ating buhay. Isang araw, nasumpungan mo yung sarili mo, maaaring hindi ka kasing grabe ni Nicky Cruz. Hindi kasing grabe ng ginawa ni David yung kasalanan mo. Pero somehow, isang araw, gumawa ka ng desisyon sa buhay mo, hindi ka nakinig, nagmarunong ka, alam mo yung ginagawa mo, gumawa ka ng isang desisyon na isang araw, nagsisisihan mo, parang, ba't ko ba nagawa ito? And then, at that point, sabi mo, may pag-asa pa ba? Pwede pa kayang mabago yung istorya ko? Pwede pa bang mabago yung buhay ko? Pero, isang araw, sa sariling pamamaraan ng Panginoon, ay binuksan niya yung pintuan sa'yo at ikaw ay pumasok. Unti-unti nakita mo, tapat si Lord. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, naririnig mo. Sa pamamagitan ng kanyang paraan kung paano kanya kinakausap. Sapagkat nagdesisyon ka na manumbalik sa kanya. At marahil ang layo-layo mo ngayon, mula doon sa dati mong kalagayan. Kasi nakakakita ka na ng pag-asa. Pwede pala talagang mabago ang istorya. At hindi lang pagbabago ang ginagawa ng Panginoon, binubura niya, kaya niyang burahin ang ating mga kasalanan. At nililimot niya yung mga palpak nating ginawa. Ganon siya magpatawad. At sisimulan niya yung bagong story ng buhay mo. Maaaring hindi pa nangyayari yon. Pero ang layo mo na mula doon sa kalagayan yun. Kasi natutunan mong umakbang pabalik sa Panginoon. Nais kong sabihin sa iyo, yung katapatan ng Diyos nung hindi ka pa pumapalpak at yung katapatan ng Diyos sa iyo ngayon na nakaranas ka ng pagpalpak ay pareho pa rin. Di nagbabago. At yung available na pagpapala ng Panginoon, kung pinagpatuloy mo yung magandang sinisimulan mo, yung available na pagpapala niya noon, available pa rin ngayon para sa iyo. We fail, but God never fails. So anong kailangan natin gawin?
kung nasumpungan mo na yung daan pabalik sa Panginoon, na panghawakan yung kanyang katapatan na kahit ka nagkasala, ay pwedeng maging man or woman after God's own heart ka pa rin. Merong special na turing, pagmamahal, kalinga siya sa'yo. So, hindi nagbabago ang Panginoon. Lapit tayo sa Kanya ngayon, oras na ito. I pray na si Lord ay ipadama niya ito sa iyo sa Kanyang sariling pamamaraan. I can only do enough. I can only speak these words. But God has the ability to speak personally sa buhay ng bawat isa. I call you faithful for the promises you gave and every need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you led me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just want to thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just want to thank you, Lord. Maring ang tinatanong mo, paano? Kasi yun ang laging napakahirap sagutin. Yes, Lord. Naintindihan ko na ikaw ay tapat at sa kabila ng aking mga naging pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali, maling desisyon na alam kong hindi ko na naman maibabalik. Pero ito na yung kalagayan ko ngayon. Ang tanong, paano? Paano ko sisimulan? Paano yung mga bagay na dapat kong gawin? Ayan, di ko yung masasagot. Pero, hayaan natin si Lord ang unti-unting gumawa niyan para sa iyo. Ang gagawin mo lang, yung hakbang mo, baguhin mo na. Dapat palapit na sa Kanya. Dapat kasama Kanya palagi. And this is one way para ipadama sa Kanyang handa kang makipag-cooperate sa gagawin ng Panginoong pagbabago ng iyong buhay. You go to church, make it your priority. I-engage mo yung sarili mo sa gawain ng Panginoon. Look for friends, for accountability partners. Somebody who will pray for you and guide you
So, pakainin mo yung sarili mo ng mga spiritual na pagkain. Di ba ganon? Para ka lumakas, kailangan tamang pagkain yung kinakain mo. So, simulan mong gawin ito. At unti-unti manunumbalik yung lakas mo. Magiging malusog ang katawan mo, magiging malusog ang isipan mo. Magbabago na pati takbo nito. Isang araw mapapansin mo na lang, no, may mga malalaking pagbabago nang nangyayari sa iyo. Pero hindi ito mangyayari kung hangga't di ka nagpapasya, hangga't di mo ito ginagawa. Hangga't hindi ka nagdidesisyon na tanggapin yung katapatan ng Panginoon sa iyo. Tanggapin yung offer ni Lord sa iyo, na naparito siya, sabi niya, para bigyan ka ng buhay. So nadatnan ka niya, palpak yung buhay mo. Pero ang offer ni Lord, buhay na ganap at kasiyasiya. Bakit hindi mo siya pagtiwalaan sa pagkakataong ito? Bakit hindi mo ipaubaya sa Kanya? Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Acknowledge Him and He will direct your path. So, lapit tayo sa Panginoon sa oras na ito. Anuman yung sitwasyon mo, tandaan mo, our God is a God who will never fail. Lord, kami po ay lumalapit sa iyo, namungusap ka sa bawat isa sa amin, alam mo yung aming kalagayan. Hinihiling ko po na kausapin mo kami, patuloy mong ipadama itong napakatakilang katapatan mo sa aming buhay. At kahit parang hindi namin madama, Panginoon, give us the faith that we need to still believe that you are faithful. Kasi kung nasa panahon kami marahil ngayon na sugatan, nasasaktan, mahirap talaga makadama ng pagmamahal mo. Pero meron ng paraan, Panginoon, in your own way. Ipadama mo po ang iyong napakasaganang kahabagan, pagmamahal, higit sa lahat ang iyong katapatan, na handa kaming tanggapin, na handa mong baguhin ang guhit ng aming buhay. At sino man, Panginoon, ang lumalapit sa iyo sa oras na ito, I pray na ipadama mo ang iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam naming Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ay Diyos na nagpapatawad. At Ikaw ay Diyos na handa kaming tanggapin. Pagpalain mo po ang bawat isa. Patuloy kang mangusap sa amin. At patuloy naming madama at marinig ang iyong tinig. At matutunan naming tumugon sa iyong patuloy na pangungusap. Maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin natin yung ating mga tagapaglingkod para sa ating Santa Cena. Pag nasa harapan na po sila, nakaayos na, pwede na kayong pumila sa gitna, 2 pila. Pagkakuha ng tinapay at saka ng grape juice, ilalabas sa magkabilang gilid. Sige po, pwede na tayo mag-start. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My love laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Habang tayo po ay nasa diwa ng communion, ay ating alalahanin. Sabi ni Lord, alalahanin natin Alalahanin natin ang mga bagay na Kanyang ginawa para sa atin, na Siya ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, inialay ang Kanyang sarili sa krus, namatay para sa ating mga kasalanan, nalibing, at matapos ang 3 araw siya ay bumangon, nabuhay muli, at umakyat sa trono ng ating Ama. At siya'y nangako na isang araw siya'y babalik. Faithful si Lord. Tinupad niya at kinanap niya sa krus ang
pagtubos sa atin sapagkat yun lamang at wala nang iba ang tanging paraan upang tayo ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan at manumbalik yung ating relasyon, ugnayan sa Diyos. At habang hawak-hawak mo yung tinapay at yung grape juice na simbolo ng kanyang katawan na nasugatan at ng kanyang dugo na tumigis, alalahanin mo, yan ang larawan ng katapatan ng Diyos sa iyo. Yan ang larawan ng mensahe ng Panginoon na hindi nagbabago bawat araw, bawat sandali ng ating buhay. Let this be a reminder of the faithfulness of God to us. Personal po tayong lumapit sa Panginoon ngayon. Sabi ni Lord, gawin natin ito, ang pagpapira-piraso ng tinapay at pakikibahagi sa kanyang simbolo ng kanyang dugo bilang pag-alaala sa kanya. At yung pag-alaala na nais ng Panginoon ay paalalang may kasamang pagsusuri ng ating sarili. Sabi ng Bible, dapat kung gagawin natin ito ay gawin natin sa paraang karapat-dapat. Paraang walang pagkukubli, paraang may pagpapahayag ng tunay nating kalagayan sa Panginoon at pag-amin ng ating pangangailangan sa Kanya na sa pamamagitan lamang niya tayo makalalapit sa Diyos. So personal kang lumapit sa Panginoon, kung may mga kailangan kang i-confess sa Kanya, do it and ask His forgiveness and hold on to His faithfulness. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na muli naming magawa ito. Ang pag-alaala sa iyong pagkamatay, muling pagkabuhay, pagkakayat sa langit, muling pagbabalik isang araw upang kami ay tipunin at makapiling mo magpawalang hanggan sa iyong kaharian. Salamat po sapagkat mapalad kami na nakabilang sa iyong mga iniligtas at nagpasyang isuko ang aming buhay sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, kilala mo kami, alam mo ang aming mga ginawa. Alam mo ang aming standing sa iyong harapan. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at tulungan mo na maging bahagi ng aming paglago ay i-commit namin fully ang aming buhay na walang tinatago, walang iniiwan, kundi buo. Tulungan mo kami na mahalin ka namin ang higit sa lahat at gamitin namin yung buhay na ito para sa iyong papurihan. Sa pag-alalang ito, Panginoon, ng iyong ginawa para sa amin, inaalala namin yung kaligtasan na aming natanggap sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Tulungan mo po kami na mapanatili ang kagalakan ng kaligtasan iyon at patuloy namin maipamuhay ang isang buhay ng isang taong iniligtas habang kami ay naghihintay sa iyong muling pagbalik. Mag-glorify ka sa aming communion na ito sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin kanin ng tinapay.
salo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing the Amen. goodness of God. All my life you have been faithful. Praise you, Lord. Have been so. Praise you, O God. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan iyan. Patuloy naming maranasan sa aming buhay ang iyong pag-ibig, kaligtasan, at pagtitipisan. Bawat oras, bawat sandali, at saan man kami pumaroon. Binibigay namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ang lahat ay magsabi na, Amen. Ito sa baso ng tubig ang ating pananalapi. Bawat isa sa atin ay makakaranas ng iba't ibang problema patungkol sa ating mga pinansyal. Ang iba sa atin ay nakakaranas na magipit at halos malunod na sa kaliwat ka ng utang. Ang iba naman ay sakto lang para makaraos sa araw-araw. At may iilan din na kahit papaano ay nakakapag-ipon kahit paunti-unti. Pero kadalasan ay hinahayaan nating diktahan ng ating pananalapi ang ating pagbibigay. Nakakapagbigay lang tayo ng ikapu kapag marami tayong sobrang pera. At di na nakakapagbigay kapag kipitan na. Ang aklat ng kawikaan ay nagbibigay sa atin ng matinding kaliwanagan patungkol sa ating pagbibigay. Sinasabi sa kawikaan, 11:24 na ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Madami sa atin ay nahihirapang maniwala sa kasulatang ito kapag nababasa natin ang salitang ito. Kasi naman, kapag kinimkim natin ang mga pera natin, edi may ibabayad pa tayo sa mga bayarin natin. Pero iba ang sinasabi sa Biblia. Kung tutuusin pa nga ay sinasabi sa kasulatan na kung tayo ay magbibigay ng may kasiyahan at walang pagdaramot at di kinikimkim ang ating pera, ay naroon ang pagpapalang ating makakamit. Sa pagkakaloob natin ay magkakaroon pa tayo ng marami. At kapag sinasarili natin ang ating salapi ay lalo tayong mawawalan. Nakakalito, pero kung tutuusin ay napakaganda rin isipin. Naniniwala ka ba sa mga pangakong ito? Naniniwala ka ba na higit na pinagpapala ng Diyos ang mga taong nagkakaloob sa kahit anong kalagayan sa buhay? Isa ito sa mga bagay na sinasabi ng Diyos na siya ay subukin. At merong ilan na talagang sinubok ang Diyos. Sinusubok natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos sa tuwing tayo ay napapalayo sa Kanya kagaya ng alibugang anak, na nakikita natin ang pagtanggap sa atin ng Diyos ng taos-puso. At kadalasan ay talagang nasusubok natin ang Kanyang kahabagan sa tuwing paulit-ulit natin ginagawa ang ating mga kasalanan, na makita natin na siya ay hindi madaling magalit. Kaya bakit di natin subukin ang kanyang kagandahang loob nang maranasan natin ang kanyang masaganang pagpapala?
Ayan, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. At hawakan po natin ang ating mga tithes and offering envelope and let us pray po. Lord, we thank you and praise you for this day. Tunay nga po na ikaw ay laging tapat sa bawat araw. Thank you, Lord, sa provisions and opportunity to give back today. Tinataas po namin ang aming mga kaloob sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. In Jesus' name, amen. Pwede na po tayong magbigay. Daan po tayo sa magkabilang gilid and balik po tayo through this side. Happy giving po! The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. The more than man would do, stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy. Lord, I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that goes to me. Oh Lord, we bring an offering to you. Bring an offering to you. The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. The more the man who dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy. Lord, I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that goes to you. Oh Lord, I bring an offering. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that goes to you. Oh Lord, I bring an offering. Oh Lord, I bring an offering. Oh Lord, I bring an offering to you. Praise. Ayan. So for our announcements naman po, para po sa ating mga kababaihan at kalalakihan, ang inyong pong joint fellowship ay gaganapin sa next week, September 14. Kung may poster po tayo dyan, paki-flash po. Ayan, September 14 at 12 ng tanghali hanggang 3 p.m. dito po sa Blessed Hope Church. Ayan, get excited po. And for our men, ayan, sa mga ating po mga kalalakihan, ang inyo daw pong Section 4 Men's Fellowship ay ngayong Sunday na daw po. 1 p.m. po ang inyong alis at ang sasakyan nyo po ay yung van po ni Brother Jamel. So makika-coordinate na lang po kayo kay Brother Feds sa iba pa pong information. And
Of course, praise God sa ating isa muling successful na Destiny Training. Ayan. Kung may picture po tayo, flash din po. Ayan. So, naka 2 weeks na po tayo sa ating Destiny Training. Konti na lang po. Ipagpatuloy po natin ang ating pagiging committed at sabay-sabay po tayong lumago sa pananampalataya. Kaya naman magstay po ang mga enrolled sa ating Destiny Training. And see you at exactly 10:30 a.m. for our Destiny Training. At inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating closing prayer. Po tayong lahat at ipikit po natin ating mga mata. Namnaman natin ang katatapos na ginawa natin pagsamba sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Totoo, Lord. Napakabuti mong Diyos. Ikaw ay tapat sa kabila ng kami hindi tapat, Panginoon. O Lord, salamat. May Diyos kami na sa mga lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay ay naandyan. Kay daling tawagan, lapitan. Sa panahon na kung saan ay kami ay nangangailangan sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oportunidad. Salamat sa kapahintulutan kami ay makapanambahan ngayong araw na ito, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga katawan namin pisikal, espiritual, na pinalalakas mo, Lord, lagi. Dahil sa pamamagitan, Lord, ng iyong salita, doon namin, Lord, nakukuha ang lahat ng mga bagay na kailangan namin. Buhay, hininga, kalakasan, pagkain, lahat na ng bagay, kayo ang resources ng aming mga buhay. Kaya marapat lang, Lord, na kayo ay sambahin namin, Lord, sa Espiritu at katotohanan. Hindi ka namin nakikita, Lord, pero naniniwala kami sa iyo, Panginoon. Nagpapagaling ka ng mga karamdaman, Lord. At alam namin, patuloy kang humihipo sa mga may karamdaman, Lord. Hallelujah. Purihin ka, tunay na napakabuti mong Diyos, Lord. Tunay na ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti. Oh, Lord. Maraming salamat. Ang dalangin ko po ay kahit hindi kami nagiging tapat na tao, Lord, mapanatili mo, Lord, yung pagiging tapat mo sa amin, Lord. Oh, hallelujah. Sapagkat sa iyo lang kami, Lord, umaasa. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ginamit mo ngayon upang ang pananambahang ito ay maganap at napagtagumpayan, Panginoon. Salamat sa aming pastor na talagang inihahatid ang iyong salita sa kanyang mga tupa, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay niya, pagpalain mo siya, maging ang kanyang pamilya at kami lahat, Lord, na narito sa loob ng church na ito, Lord, ng iglesyang ito. Ang dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, Panginoon. Lalabas kami ng pagpapala mo, Lord, ay dala-dala namin, Lord. Oh God, dahil kayo, Lord, ay Diyos na tapat. Hallelujah. Purihin ka sa umagang ito, Lord. Kayo lang ang aming itinaas, wala pong iba. At kayo po ang aming pinupuri sa bawat takbo ng buhay namin araw-araw. Hindi namin nakakaligtaan, Lord. Ang kayo ay purihin, pasalamatan. Pagkat kayo ay tunay na Diyos, tunay na nararanasan at tunay na nararamdaman. Kaya Lord, maraming salamat po sa iyo. Ang Diyos namin ay buhay. Ang Diyos namin ay napakabuti. At ang kanyang pananaw at paningin, hindi niya winawala sa kanyang mga anak. Kaya maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Tunay ka, O Lord. In the name of Jesus, kami ay lalabas pansamantalang
maghihiwa-hiwalay. Pero, Lord, kami magsasama-sama pa rin. Maraming paraan, Lord, ang pagsasama-sama namin. Hallelujah. Purihin ka sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng pagdakila. Sa iyo ang pasasalamat at pagpupuri. Lahat magsabi ng Amen.